Ngayong araw ay sinimulan na nga ni Joke Legion at ni Charion na subukin ang ikalawang test at matatanda ang silang dalawa ay natapos palang mag-practice. At sa ngayon makikita ang dalawa na tumatawid na sinusundan ang mga footprints. At dahil dito hindi makapaniwala ang mga taong nanonood sa kanila dahil sa una pa lang ay ang akala ng mga ito ay hindi sila magkakasabay. At habang nasa kalagitnaan ng pagsubok ay pinupuri naman ni Joke si Charion at sa ngayon ay napakagaling niya at nagpapasalamat naman ito dahil sa pagtatyaga niya sa pagtuturo. At sa mga oras na ito ay napapabilib si Charion sa kanyang katawan at kaya pala niyang gumalaw ng ganito. O baka dahil magaan lang ang kanyang pakiramdam ngayon at para bang siya ay sumasayaw at hindi nahihirapan sa pagsubok na nasa kanilang harapan. At dagdag naman na sinabi ni Joke na ang isip ay nakakaintindi sa mga patakaran, at ito ay ang ginagamit ng katawan para gawin itong aksyon, at ganyan ang mga prinsipyo kung papaano makuha ang halaga ng martial arts. Ngunit napapatanong naman si Charion sa kung ano ang ibig sabihin niya sa sinabi niyang kahalagahan ng martial arts. At laking gulat niya na habang sila ay patuloy na nag-uusap, si Charion ay hindi makapaniwala at walang kahirap-hirap lang nilang natapos ang pangalawang pagsubok. Kaya't napasabi na lang ito kay Joke na hindi niya nga naramdaman na nasa katapusan na pala sila, kaya't napapangiti na lang si Joke kay Charion. At dagdag pa niyang isinagot na yon ang Operation Dragon and Phoenix Shine Together. At napapangiti na lang dito si Charion dahil epektibo naman ang kanyang operasyon kahit na napakabaduy ng pangalan nito. At habang nag-uusap naman ang dalawa, ay biglang mayroong sumigaw ng kanilang mga pangalan, at sinabing si Joke Legion at si Jong Charion ay nakapasa sa ikalawang pagsubok, kaya't sobrang saya ng dalawa sa magandang resulta na kanilang naipakita. At hindi kalaunan nang matapos na ang ikalawang pagsubok, ay binisita naman ang mga kalahok ng kani-kanilang mga pamilya. At sa labas ay makikita naman si Joke Legion na para bang mayroong tinitignan. At ngayon makikita ang tatlong ito na sumalubong sa kanya, at matatanda ang napakalayo pa ng nilakbay nila. At sila ngayon ay sinamahan ni Moyong papunta dito, kaya't masayang-masaya naman si Joke nang makita sila, lalong-lalo na sa kanyang tinatawag na lola. Ngunit bigla namang may bumaon sa kanyang noo, habang papalapit sa matandang babae. Siya ay sinugatan nito sa kanyang noo, at ayaw na ayaw niyang Mayong ang pagtawag nito sa kanya, at dagdag pa ninyang lisang, ay kung marinig ng mga tao ang sinasabi niya ay akalain ng mga ito na siya ay totoo nitong apo, kaya't napapatawa na lang ang apat sa mga nasasaksihan nila. Ngunit napapangiti na lang na sinabi ni Joke na matagal na silang hindi nagkikita at bakit napaka-harsh pa sa kanya, ngunit iniba naman niyang Wayong ang usapan, at sinabi nito na si Joke ay magtatayo ng isang martial faction, at naninigurado lang siya. At nagtataka na lang ang matanda kung ano ang gagawin nito, sa kabila ng mga kaguluhang kanyang ginawa. At walang ano-ano naman na sumagot si Joke Legion, at sinabing ano pa ba kundi ang pagsakop sa buong Jiangho o ang mundo ng mga martial artist. At dagdag pang sinabi ng matanda, na kung iniisip ni Joke, na napakadali lang na pag-isahin ang buong Jiangho, ay nagkakamali ito. At bukod sa apat na mga mananakop, itinatanong din niya kung ano ang kanyang magagawa sa 9 Great Sects One Union, at isama pa dito ang apat na mga major clans. At ang pinakamatindi sa lahat, ay kung ano ang magagawa niya sa Divine Cult na mariin pang sinabi niyang Mayong. Kaya't biglang naging seryoso ang mukha ni Joke, sa lahat ng mga sinabing ito ng matanda, at gayon na din ang tatlong kasama nito. Ngunit sa kabila ng lahat ang isinagot lang ni Joke, ay hindi siya nangangamba sa mga bagay-bagay na hindi pa nagyayari. Kaya't sa mga narinig nilang ito, ay para bang nakontento na sila, at nagtataka naman siyang Mayong kung sino ang kanyang isusunod na atakihin. At sa ngayon ay inutusan naman ni Joke si Moyong, na samahan ang mga matatanda, ngunit bigla naman itong napatanong sa kanya kung saan ito pupunta. At ang sagot lang ng ating bida, ay pupunta siya at hahabulin ang isang pangit na kupal. At sa kasalukuyan, ay parang maasim naman ang ngiti ni Charion sa kanyang impormasyon na naririnig ngayon, at sinabi pa nga niya na kung nagbibiro lang si Joke. Ngunit seryoso naman ito sa kanyang mga sinasabi, na may halong excitement sa kanyang boses.
Ang gusto niyang gawin nila ay tawirin ang hanging bridge na ito, kahit sa isang tingin pa lang ay klarong-klaro na napakadelikado nito. At sa biglaang tingin ni Charion, ay alam na alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito makakaya, at para bang naninigas ang kanyang buong katawan. Ngunit sinabi naman ni Jock na talagang pagsisisihan ni Charion kung hindi siya sasama sa kanya ngayon, at ang kupal na kanyang hinahanap ngayon ay mayroon ding napakalaking koneksyon kay Charion. At dagdag pang sinabi nito na ang hanging bridge na ito ay para lang naglalakad sila sa lupa, ngunit nalulula naman si Charion sa kanyang nakikitang bangin sa ibaba. At sinabi naman ni Jock na ang mga iniisip niyang ito sa ngayon ay nagpapakita lamang ng napakalaking pinagkakaibahan ng isang expert sa isang baguhan pa lamang, at ang isang eksperto ay mag-iisip na ang hanging bridge na ito ay para lang isang kapatagang lupa. Kaya't sa mga naririnig na ito ni Charion ay para bang naliliwanagan na siya sa mga nangyayari. At patukso pang sinabi ni Jock na hindi naman niya iniisip na isang martial master si Charion, kaya't bigla naman itong naawa sa kanyang sarili. Ngunit binabawi naman ni Jock ang kanyang mga sinabi ngayon kung magkakaroon lamang si Charion ng tamang mindset na para bang isang martial master, ay siguradong magagaya niya ng tawirin ito ng walang takot na mararamdaman. Kaya't sa ngayon ay tinatagan ni Charion ang kanyang loob para matawid ang tulay na ito. At sinabi pa nito sa kanyang sarili na pagtawid nga lang ito ng tulay at hahakbang lang siya, at makikitang silang dalawa ay nasa gitna na nga ng hanging bridge. Ngunit nangangapa pa naman si Charion at kalkulado ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. At sa ngayon ay napapasabi na lang siya na hindi pala masama ang tumawid dito at kayang-kaya naman niya. Ngunit mayroon namang nakalimutang sabihin si Jock, at halata namang gusto niya ngayon lang niya ito sabihin. Na ang malakas na hangin ay madalas na umihip dito, kaya't mag-ingat siya sa bawat hakbang, subalit hindi naman ito narinig ni Charion at pinapaulit niya ang sinabi ni Jock. At sa di kalayuan naman ay nagtipon na nga ang malakas na hangin. At makikitang ito ay patungo sa kinatatayuan ni Charion, habang wala siyang kamalay-malay na tatama ito sa kanyang likuran. At sa ngayon ay nabigla na nga siya, kaya't napalingon na lang ito. Ngunit sa bilis at lakas ng hangin, ay napagalaw ang hanging bridge na nagdahilan ng pagtilapon ni Charion pataas. At sa biglaang pangyayari, ay hindi lubos na maisip ni Charion kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit bigla namang sumigaw si Jock, at sinabi na huwag siyang matatakot at isipin lang nito ang babagsakan niya ay sa kapatagan ng mga lupa. At sa isip ni Charion, ay tama ang lahat ng sinasabi ni Jock at hindi malaki ang pagkakaiba nito sa kapatagan. At ngayon habang nasa ere, ay tinitingnan lang siya ni Jock at para bang ito ay kanyang sinusubok kung makakaya ba ni Charion na lumapag pabalik sa hanging bridge. Ngunit sa kabila ng lahat ay biglang pumasok sa kanyang isipan na sa ngayon siya ay nahuhulog. At hindi naman ito papayagan ni Jock na para bang mayroon itong gagawin na kakaiba. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at tinipon ang mga energy sa paligid niya. At nang magawa niya ito, ay idinirekta niya ang lahat ng mga enerhiyang ito papunta kay Charion, na sa ngayon ay makikitang walang nagagawa habang nahuhulog. At nabigla naman ang babae sa kung ano ang pumapalibot sa kanya ngayon. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang kakaibang enerhiyang ito, kaya't wala siyang nagawa kundi titigan na lang ito, at kasama pa ang kanyang pagkamangha, habang unti-unti siyang ibinababa nito. At nang makalapag na siya pabalik sa hanging bridge, ay parang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. At nangangatob naman ang buong katawan ni Charion habang iniisip ang mga nangyari sa kanya. At hindi pa niya lubos na matanggap na muntikan na siyang mamatay sa napakataas na tulay na ito. Ngunit sa kabila ng lahat ay matatag pa rin ang kanyang isipan. Gustong-gusto niyang ipagpatuloy na sumama kay Jock at tapusin ang pagtawid nila hanggang sa dulo. Ngunit kahit ganun ang kanyang nararamdaman, ay nagtataka si Charion kung bakit ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. At nagsalita din naman si Jock, at sinasabi nito na nung una niya itong makita, ay para bang mayroon siyang kakaibang naramdaman. At sa ngayon, habang silang dalawa ay nakatayo sa gitna ng hanging bridge, sinabi ni Jock na akala niya ay parang huminto ang pagtibok ng kanyang puso nang makita niya si Charion.
Kaya't nagugulat na lang ang babae sa revelasyon na ito ni Jock. At dagdag pa nga niya na gusto nitong sumama sa kanya si Charion dahil gusto niya ito at wala din namang maisip si Charion dahil sa pagkabigla niya. At kini-question din naman niya ang lahat ng mga nangyari sa kanila, kung totoo nga bang may gusto si Jock sa kanya, hindi pa din niya lubos na maisip na totoo nga ang kanyang sinasabi. At habang patuloy niyang iniisip ang mga bagay-bagay, ay nagsimula din namang humakbang ang kanyang mga paa. At hindi na lang niya namamalayan na pati ang buong katawan niya ay gumagalaw na ng paunti-unti. At doon na nga natapos na niya ang pagtawid sa hanging bridge, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Jock. At sa ngayon nasa harapan nila ang isang lugar na nais puntahan ni Jock. At habang napapatulala pa si Charion, ay sinabihan siya nito na napakabilis naman niyang matawid ang tulay, ngunit hindi pa din mawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Jock kamakailan lang. At nagmamaang-maangan ang ating bida kung ano ba ang kanyang sinabi. At naglakas loob namang sabihin ni Charion na kung sinabi lang ba ni Jock iyon para ma-distract siya dahil sa sobrang takot nito. At bigla namang nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kanilang dalawa. At sinabi naman ni Jock na tama ang iniisip ni Charion, kaya't sa isip ng babae ay nagagalit siya dahil pinaglalaruan lang nito ang kanyang damdamin, at dahil dito ay napasuntok na lang ito sa isang kahoy. Ngunit habang ginagawa ito ni Charion, ay bigla naman siyang mayroong narinig na sumisigaw, at sinasabi nito na kung sino ang sumusuntok sa sacred ground, kaya't medyo napahiya si Charion. At nang siya ay napalingon, ay nakita nito ang isang lalaking kalbo. At galit na galit itong sumisigaw sa kanya, at ipinapatigil nito ang kanyang ginagawa ngayon din. At bigla din namang humingi ng paumanhin si Charion, habang napapatingin naman si Jock at nagtataka kung sino ang taong iyon. Ngunit biglang nakita ng mongheng ito, ang pamilyar na tao kaya't biglang nagiba ang kanyang kilos. At dali-dali namang sinabi ng taong ito, na pwede pala nila itong gawin lalong-lalo na at mga bata pa sila. Kaya't napag-isipan nito na magpaalam na lang sa dalawa. Ngunit habang nakatalikod na ang monghe, ay bigla niyang narinig si Jock, at sinabi nito na medyo nakakakumbinse ang kanyang ginawang pagbabalat kayo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya malilinlang ang mga mata ni Jock, kaya't kitang-kita naman sa mukha ng kupal na ito, na sa ngayon siya ay nabisto. At sa ngayon habang nasa loob, ay makikita naman ang isang statwa ng Buddha, habang sila ay nananalangin. At napakalaki naman ng problema ng monghe, at bakit siya kinasusuklaman ng Buddha ngayon, sa pamamagitan ng paghahatid nito sa isang halimaw na nagngangalang Jock Legion sa lugar niya. At habang sinasabi niya ito ay tinatanggal naman niya ang kanyang maskara. Habang nagtataka naman si Charion kung sino ang lalaking ito, at patuloy pa din namang tinatanggal ng monghe ang kanyang maskara na gamit sa pagbabalat kayo. At sinabi naman ni Jock na ang taong ito ay isang manloloko at magnanakaw, at dagdag pa niyang sinabi na mayroon itong 8 mga skills na napakawalang kwenta. Kaya't nagulat si Charion na napakatalentado pala ng taong ito, at mayroon na siyang hinuha kung sino ito. At bigla siyang napaisip at hinahanap kung sino ba talaga ito. At nang malapit nang matanggal ang maskara ng lalaki, ay sinabi ni Charion na ito ay si Unbounded Handsome. At makikitang napakapangit ng mukha nito, habang sinasabi naman niya na ang mga batang ito ay para bang alam na alam ang mga rules ng Jiangho. Ngunit habang nagsasalita siya, ay bigla namang hinawakan ni Jock ang ulo nito. At habang nakangiti niyang ginagawa ito, sinabi niyang si Unbounded Handsome ay kanyang disipulo, at makikita naman sa mukha ng lalaking ito na takot ito kay Jock. Nagtataka naman si Charion kung papaano niya naging disipulo si Unbounded Handsome, at sinagot naman agad siya ni Jock na natalo ito sa ginawa nilang pustahan, at kung sino ang magiging talunan ay magiging disipulo ng mananalo. Ang unang kanilang pinagpustahan ay ang laro ng wiki, ngunit nagagalit naman si Unbounded Handsome at sinasabing nandadaya lang si Jock. At ang pangalawa nilang ginawa ay fraudulence, at ang pangatlo ay naglaban sila, ngunit hindi pa din matanggap ni Unbounded Handsome ang lahat ng kanyang pagkatalo, at sinasabi pa din niyang mandaraya si Jock. At nagtataka naman si Charion na ang lahat ng mga binanggit ni Jock ay ang mga specialty ng taong ito, ngunit bakit natalo pa din siya nito?
At sa lahat ng kanilang pag-uusap na yon, ay bigla namang nagseryoso ang ating bida, at sinabi nito na mayroon siyang gustong ipagawa sa kanya, kahit na manloloko ito at mandaraya, ay magaling pa din naman ito sa isang bagay. Ang nais ni Joke ay tingnan nito ang isang pasyente, at naiinis naman ang lalaki, dahil hindi siya basta-basta tumitingin sa kahit na sinumang mga pasyente, na kahit na ang mga napakayayamang mga tao ay nagsisimatayan dahil hindi niya ito sinisipot. Ngunit bigla namang sinabi ni Joke sa mukha nito mismo, na kung pagalingin niya ang taong iyon, ay hindi na niya ipagpapatuloy ang kanilang pustahan, at hindi na siya magiging disipolo nito. Kaya't nabigla naman si Unbounded Handsome, at para bang naakit sa alok ni Joke. Kaya't napatayo naman agad ang lalaki, at sinabing pumapayag na siya, dahil ayaw nito na makita pa si Joke sa kanyang harapan, at dali-dali na nilang pupuntahan kung nasaan ba talaga ang pasyente na ito. At sa kanyang pagtataka, ay napatanong si Charion kay Joke kung sino ang may sakit. At napapangiti na lang si Joke dito, at sa kanyang isip ay alam na ito ni Charion. At sa ngayon makikitang parabang nasisiyahan siya, nang makita kung sino ba talaga ang pasyente na tinutukoy ni Joke kani-kanina pa lang. At ito ay si Suryon, ang kanyang nakababatang kapatid, na matatandaan na ang pamilyang ito ay ang nagpakain kina Joke at Charion matapos ang una nilang pagsubok. Habang tinitignan naman ni Unbounded Handsome, ang mga kamay at pulso ni Suryon, ay napapatingin na lang ang babae sa kanya, at nagtataka kung magaling ba talaga itong manggagamot, at bakit napakapangit ng mukha nito. Puno naman ang pag-aalala ni Charion, dahil wala pang ni isang manggagamot ang nakatuklas kung ano ba talaga ang tunay na sakit ni Suryon. At hindi kalaunan habang lumalalim na ang gabi, bigla namang napatanong si Joke sa Unbounded Handsome at sinabi pa nito kung ano na ba ang kalagayan ni Suryon. At napapangiti naman ang lalaki dahil nirerespeto pa din siya nito sa harap ng ibang mga tao. At bigla naman din niyang sinabi na si Suryon ay nabiktima ng isang bubuyog, at ang bubuyog na ito ay napakabihira lang makita, at ang pangalan nito ay Blood Bee. Kaya't nagulat naman ang mag-asawa na ang lahat ng sakit ni Suryon ay galing pala sa isang napakamakamandag na bubuyog. At isusulat naman nito ang kanyang mga gamot na dapat inumin at kinakailangan niya itong maubos sa loob ng 15 araw, at dapat si Suryon ay makapag-exercise ng mabuti para bumalik ang kanyang sigla sa loob ng 1 taon. Kaya't nagugulat naman ang babae sa kanyang naririnig, pati na din ang buong pamilya nito, at hindi sila makapaniwala na sa dinami-dami ng mga manggagamot na pumunta dito, ay siya lang ang nakapagbigay ng ganong hinuha. At nabigla din naman si Charion dahil mayroon na siyang pag-asang makarecover sa kanyang sakit. At sa magandang balitang kanilang napakinggan, ay napaluhod ang ama ni Suryon at nagpasalamat sa Unbounded Handsome, at talagang ang napakagaling nitong manggagamot. At di pa din naman makapaniwala si Charion, at ang lahat ng ito ay dahil kay Joke. At ang ina naman ni Suryon ay nagpasalamat kay Young Master Joke. Dahil hindi sila makapaniwala na pumunta sa kanila ang taong napaka-busy kagaya ng Unbound Handsome, at hindi din naman nila makakalimutan ito, at babayaran nila ang ipinapakita niyang kagandahang loob sa kanila. At hindi din naman siya pinapag-alala ni Joke, dahil ang lahat ng ito ay dahil kay Charion na hindi sumuko, at muntikan na nga nitong malagay sa panganib ang kanyang buhay. Kaya't napatingin na lang si Joke kay Charion, at hindi naman makapagsalita ang babae, at sinabi ni Joke sa kanya ang buong pagpapasalamat nito. At patuloy pa ding pinupuri ni Joke si Charion, ngunit napapaiyak na lang ito habang nagpapasalamat sa kanya, at masaya din naman ang ating bida sa kanyang nagawa. At nang matapos na ang lahat, ay punong-puno naman ng kasiyahan at galak ang mararamdaman sa loob ng silid na ito. At sa ngayon ay personal namang pinasalamatan ni Joke si Unbounded Handsome, at humihingi ito ng paumanhin sa lahat ng kanyang nagawa dito at mga pang-abala. At dagdag pa niyang sinabi na pwede na itong makabalik, ngunit sinabi din naman ng lalaki na si Joke nga pala ay isang tao na napaka-straightforward, at sinasabi niya ang lahat ng nasa isip, at isa pa ay napakasaya nitong kasama. Ngunit sa kabila ng lahat ay alam na alam ni Unbounded Handsome na hindi ito ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanya. At sumang-ayon naman si Joke sa sinabi niya, at sa una ay kinakailangan niya si Unbounded Handsome na sumama ito sa kanya,
sa kahit na anong mangyari para sakupin ng buong mundo. Ngunit unahin niya muna ang buhay ng batang iyon at ang tinutukoy niya ay si Suryon. At napapangiti din naman ang lalaki dahil kahit na ang isang buhay ng bata ay importante din sa kanya at naalala din niya 3 taon na ang nakalilipas na ito din ang kanyang gustong gawin. At ang pangarap na bumuo ng isang Great Jangho at akala din naman ni Unbounded Handsome na napaka-immature pa ni Jok noong mga panahong iyon. Ngunit sa kanyang mga nakikita ngayon ay para bang nag-mature na ng konti si Jok. At bigla din naman tinanong ni Unbounded Handsome kung iyon pa din ba ang kanyang pangarap at sinabi naman ni Jok na hindi ito magbabago. At sa seryosong mga mata ng lalaki ay sinabi nito na ipakita ni Jok kung ano ba talaga ang kanyang pangarap. At sa sinasabi niyang makakagawa siya ng Great Jangho, ay tutulong naman si Unbounded Handsome na makamit niya ito. Ngunit dinagdagan naman ni Jok ang pressure sa lalaki at sinabi niya na itataya niya ang kanyang buhay para dito at kung hindi ba siya magsisisi sa kanyang mga sinabi. At buong conviction naman na sinabi ni Unbounded Handsome na hindi siya magsisisi. Ngunit sinagot naman agad siya ni Jok na sa ngayon ay tatawagin na siya nitong Young Master, at wala namang problema dito si Unbounded Handsome, at siya ay naku-curious kung ano ba ang gagawin pa ni Jok. At punong-puno naman ng positibong pananaw ang ating bida, dahil sa ngayon asikasuhin naman niya ang susunod nitong plano. At sa kasalukuyan, ito na ang araw ng ikatlong pagsubok, at sila ay nasa isang maliit na island ng East Lake. Makikita namang nagtipon-tipon na ang lahat ng mga kalahok, at lahat sila ay nagtataka kung bakit sa lugar na ito gaganapin ang pagsubok at wala namang magandang makikita dito. At hindi naman inaasahan ni Charion na gaganapin ang ikatlong pagsubok sa isang isla. At bigla din namang nagkagulo ang isang grupo ng mga tao at pinapatawag nila ang mga guard, kaya't napapatanong na lang si Charion kung ano ang nangyayari sa kanila. At sinasabi naman ng isang lalaki na hindi niya gusto na maiiwan dito sa isang maliit na isla na wala ang kanyang mga guard. Ngunit sinasabi din naman ng isang lalaki na hindi po pwede dahil ito ang napagkasunduan ng buong Southern Peak Alliance para masigurado ang pagiging patas ng mga pagsubok. Ngunit hindi pa din pumapayag ang lalaki at sinasabi niyang magsusumbong ito sa kanyang lolo. At dagdag ding sinabi ng taga-pangasiwa na lahat ng mga eksperto sa Northern Heaven Supreme ay nakakalat dito. At napapatawa na lang din si Jok sa kanyang nasasaksihan, at sinasabing hindi talaga nagbabago ang mga taong mga immature. At dahil na din sa nasaksihan ni Charion, ay nangangamba siya kung magiging ligtas ba sila sa islang ito. Ang mga eksperto sa Northern Heaven Supreme Family ay hindi maipagkakailang malalakas. At napatanong naman si Charion kung bakit niya ito alam, at sinabi naman ni Jok na nararamdaman nito ang kanilang mga energy, at dapat na silang dalawa ay mag-iingat dahil sa mga hindi inaasahan pang mangyayari. At dagdag pa niyang sinabi kay Charion na sa Jangho, ang kahit na isang maling galaw mo lang ay magreresulta ng iyong kamatayan, at ang kaguluhan ay palaging dumadating sa mga panahon na hindi mo inaasahan. At sa ngayon ay makikita naman ang isang barko na patungo sa isla kung saan ginaganap ang ikatlong pagsubok. At sa loob nito ay makikita naman ang isang babae na binato ng pinggan kaya't napasigaw ito. Pinalabas siya ng isang lalaki at dali-dali naman itong tumungo sa pinto. Habang napapahiga ang lalaki ay galit na galit ito, naiinis siya at bakit binigyan siya ng isang babaeng hindi maganda. Bigla din naman niyang tinawag ang isang tao sa labas, at sinabi nito na malapit na silang makadaong sa isla. At siya ay nagtataka kung marami bang magagandang babae, ang mga mayayamang pamilya, at ang lalaking ito ay tinatawag na Lecherous Demonic Scourge, at siya ay tinaguri ang greatest sex demon.